bagyo at ano ang mga lugar na posibleng maapektuhan, Kuya Kim? Ted, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility kanina mag-aalas 6 ng gabi ang Typhoon Lawin. Ito ay nasa 1,245 kilometers east ng Legazpi City, Albay. Ngayon pa lang mas malakas na ito sa bagyong Karen. Umaabot na ito sa 175 kilometers per hour maximum sustained winds at gustiness sa pagbugsong 215 kilometers per hour. Malakas at mabilis ang bagyo na gumagalaw pa west-northwest sa bilis na 24 kilometers per hour. Patuloy pa itong lalakas habang nasa mainit na karagatan kaya posible itong maging super typhoon bago tumama sa northern Luzon. Sa forecast ng Pag-asa at ng ibang weather agency sa ibang bansa, inaasang tatama ang bagyo sa Cagayan sa Huwebes ng madaling araw, Thursday morning. Sa forecast track naman ng Pag-asa at ng Joint Typhoon Warning Center ng US, tatama ang bagyo sa northern tip ng Cagayan. Base naman sa forecast track ng Japan Meteorological Agency, inaasahan ang direksyon ng bagyong ito ay mas mababang bahagi ng Cagayan at tatawid sa Apayao at Ilocos Norte. Malawak ang bagyo kaya kahit tumama ito sa Cagayan, maapektuhan din ang Central Luzon at Southern Luzon o mga lugar na dinaanan ng bagyong Karen. Kaya hindi lang storm surge at malakas na hangin at ulan ang dapat paghandaan. Posible rin ang landslides dahil sa basa o malambot pa ang lupa dahil sa ulang binuhos ng bagyong Karen. Dahil mabilis ang bagyo, Miyerkules pa lang apektado na ang buong Northern at Central Luzon at Eastern section ng Southern Luzon. At bukas, posible na magtaas na ng storm warning signals ang Pag-asa sa Northern at Central Luzon. Sa Metro Manila naman, hindi gaanong kalakas ang inaasahang ulan at hangin sa Miyerkules. Narito po ang pahayag ni Jory Lois, Pag-asa Weather Forecaster. Kaninang alas 11, naglabas po tayo ng advisory na nasa 150 kilometers per hour. Pero ngayon, tingnan nyo po, 175 kilometers per hour. So, ibig sabihin, nagkakaroon po tayo ng rapid intensification dito. Meron bang possibility na umabot to sa super typhoon status? Meron po. Hindi po natin tinatanggal yung possibility na yan. Kaya Ted, mag-ingat po ang ating mga kapamilya at mag-monitor ng lagay ng panahon. Balik sa'yo, Ted. Kuya Kim, hindi nabanggit ni Jory yung posibilidad din na magbago ng track o tinatahak na path itong bagyong ito na tatawagin ng Lawin. Ano ang posibilidad, Kuya Kim, na ito ngay magbago ng kanyang track? Ted, kung makikita natin dito sa ating screen, ito'y panorte at tatama sa Cagayan. Ngunit palaging merong high pressure area dito sa Japan na nagtutulak ng bagyo. Kung lalakas man yung high pressure area niyan, bababa ang track nito at posibleng tumawid ng Central Luzon. Pero sa panahon ngayon, yung high pressure area yan sa Japan ay medyo mahina. Kaya ang mga bagyo natin ay panorte ang direksyon. Kaya dito sa northern tip ng Cagayan, inaasang maglalandfall ang bagyo, Ted. Kaya importante nga, Kuya Kim, na ngayon pa lang po ay tayo magbantay sa mga balita na ihatid sa atin ni Kuya Kim gabi-gabi sa TV Patrol. Kuya Kim, salamat.